So mga boss, may gawa tayo ngayon, no? Isang Mitsubishi Fuso Super Great na Euro 5 mga boss. Double EGR yan boss. Issue nito Ay mga babaw. may kambiyadang nawawalan ng hatak. Tsaka may lumalabas na puting usok. Oo. Yan mga boss. Yan. Yan mga boss. Chinek na namin to mga boss, no? So merong pundidong injector to. Injector number 2 pundido na ito. So yan mga boss, magbabaklas tayo dyan ng valve cover. Yan, alisin muna natin yung parang tubo na yan na nakarekta sa EGR tsaka exhaust. Yan mga boss. Forward natin para mabilis. Nga pala mga boss, kaya namin nalaman na may pundidong injector to. Pina-under namin to, pina-revolution namin, kinapa namin yung linya ng copper tube papunta dun sa injector. Kung may pantig, pumapantig yung 1, 3 hanggang 6. 2 wala, kaya nalaman namin na pundido. Malinis nga, kung ano, para maniwala ka. Ano, para kayo maniwala sa akin eh. Ano? Kung ano nga, para malaman mo. Sabi ko naman nakabilis na eh, makain. Pag-ate, nainitin mo. Ha? Ganun mo. Sama sa dito. Malaki di ba? Yan mga boss, kita nyo yan boss. Tatanggalin na natin yan mga boss para mapagluwag na tayo ng mga tornilyo ng valve cover.
Dito mga boss, makikita nyo, tanggal na lahat ng mga pang ibabaw. Kaya sa tornilyo ng valve cover na alisin natin. Dito mga boss, tanggal na natin lahat ng tornilyo ng valve cover. Huhugutin na natin ngayon yan. Dito guys, makikita nyo, hindi natin maangat, no. May dikit pala yan ng silicone, kaya sisikwatin natin yan. Yan na nga, no, umangat na, kaya bubunutin na natin. Dito guys, tanggal na siya. Kita nyo na yung rocker arm. Andyan na rin yung salpakan ng injector. Makikita nyo na rin dyan yung mga injector guys. Yang nakikita nyong mga wire na blue tsaka pula, yan ang supply ng kuryente ng injector. Injector. Yan guys, makikita nyo, no. Yan yung injector na ipapalit natin. Injector number 2. Ito. Yan. Okay. Dito guys, tatanggalin na natin yung tornilyo ng injector, no. Ipihitin lang natin yan pakaliwa. Size pala niyan 14mm. Sinabi. Dito guys, tatanggalin na natin yung copper tube na linya ng diesel papuntang injector. Dito guys, size niyan 19mm. Kagaya ng nauna, pihit pa kaliwa lang mga boss. Medyo mahaba yung boss kasi mahaba yung susukluban niyan doon sa injector para hindi siya tumagas. Dito guys, bubunutin na natin yung injector. Bali sisikwatin lang natin yan paangat. Lakas na ng mga tag. Yan, nakita nyo mga boss, umangat siya. Ngayon bubunutin na natin yan. Meron pa, Yan, Dito lang sa ganyan dulo. ang pagbunot yan guys. Uga-ugain nyo lang. Kung makikita nyo dyan mga boss, yan yung ikakabit natin na injector na ipapalit natin. Meron. Wala pa yan? Hindi meron. Sa pagkakabit pala ng injector guys, ganyan lang ginawa ko. Pinasok lang natin yan, no, tapos papaluan lang natin hanggang sa bumaon siya. Kailangan nakabaon niya na maayos guys. Yung papantay siya dun sa copper tube.
para malaman nyo kung talagang suklob na siya. So dito guys, tinanggal ulit natin, no. Kasi hindi natin napansin yung wire na baligtad pala yung pagkakabit. Kaya yan, binaligtad natin, no. Ibabalik lang natin yan sa original na ayos niya, yung nakatapat dun sa socket niya, sa salpakan ng wire niya. Tulo pawis pa. Nahulog, missing. Kita na lang natin ito. Dito guys, makikita nyo may hawak akong plies, no. Yan lang yung panghihigpit natin sa tornilyo niya. Maliit lang naman yung tornilyo niya. Hindi naman kailangan na sobrang higpit. Kaya plies lang ginamit natin. And guys, nabalik na natin ulit. Pupupukin lang ulit natin yan, pabaon. Kung makikita nyo guys, may pinipihit ako dyan, no. Sinusuklob na kasi natin yan sa injector. Abot mo sana to. Dito inigpitan naman natin yung 14, yung tornilyo niya sa taas para lapat na lapat talaga siya doon sa baba. Sabit ko na ito para siya na mag-straight yan. Sabit mo yung wireless. Ito. Kung maririnig nyo mga boss, pinakabit natin yung wire, no. Wag natin yung kakalimutan na hindi ibalik, na hindi makabit. Kasi hindi gagana yung injector na yan. Muna daw bago mag-ipit siya. Ito yung nagsisintro. Dito guys, inuuna natin higpitan yung 19, no, para sentro talaga siya. Kasi pa naghigpit agad tayo nung 14 dyan sa ibabaw, minsan sobrang tigas niyang pihitin kapag hindi siya nakagitna. Kaya inuuna natin yung 19 na yan. Ito guys, tapos na tayo mag-higpit, no. Magbabalik na tayo ng valve cover niyan. Kung makikita nyo mga boss, may hawak tayong silicone dyan, no. Lalagyan kasi natin yung part na paibaba na yan, yung kalahati. Kasi madalas yan mag-leak ng langis. Kahit bago yung gasket niya, nagli-leak talaga. Tawag pala dyan mga boss, silicone gasket maker, no. Yung kulay pula para matibay talaga.
Yan guys, papahiran na natin no yung parte na yan na paglalapatan ng goma, yung gasket ng valve cover. Yan mga boss, tapos na tayo magpalit, ibabalik na natin yung valve cover. So dito mga boss, makikita nyo nakakabit na no. Hindi na natin na videoan kasi minamadali na talaga itong may biyahe kasi ito ngayong araw. Pa-start na din natin yan mga boss.